Coach Oli, ano masasabi mo? Nagtatanong lang daw si Mike Abe sa pagkakadre ni Celis. Hindi ba siya informed coach na nasa buong social media nakilala si Ka Eric na buong nagbalik loob? Nick TV. Maganda tong tanong mo. Okay? Sasagutin ko yan. Alam mo, may mga mangilan-ngilan po na lumalabas na video sa akin itong si Mike Abe. Okay? Ako hindi ko po gusto ang tabas ng dila ng taong ito. Ito si Mike Abe. Bakit kanyo? Ang tagal mo sa SMNI. Asaan ang iyong utang na loob? Ang tagal mo dyan. Nakinabang ka rin dyan sa SMNI. Alam mo, ikaw, Mike Abe, siguro ikaw nagtatanong lang din. Palagay ko ikaw, Mike Abe, tingnan mo kung tama itong sasabihin ko. Tanong lang naman, Parang mana ka sa amo mo. Ano yung amo mo? Kayo na umisip kung sino amo niya rin. Mana ka sa amo mo na walang utang na loob. Wala kang loyalty, Brad. Tanong lang yon. Totoo bang wala kang loyalty? Kasi kung makapag-ano to sa SMNI ngayon, grabe. Alam mo, kahit ano ang sama ng loob o hindi mo nagugustuhan na gawain ng SMNI, bilang tao, Mike Abe, bilang tao, huwag mong gayahin yung mga boss mo na mga walang utang na loob, walang loyalty. Makuha ang pangarap kahit walang loyalty. Tagal mo dyan. Brad, huwag ganun. Ako, Coach Oli, paano kung ikaw, nasa SMNI ka, matagal ka, tapos meron ka hindi nagustuhan na ginawa ng SMNI? Tatahimik ako. Tatahimik na lang ako. Kasi mahalata mo naman yung tao pag iniipit ang isang bagay. Aaraw-arawin. Pwede mo namang, mali ang ginawa nyo ng SMNI, okay na yun. Pero yung araw-arawin mo pa, Brad, vlogger ako, alam ko yung ginagawa mo. Tatanong nyo, may dito sila Macber, siguro yung mga iba pang vloggers dito, alam natin yung gawain ganun. Wala kang loyalty. Wala kang magagawa, opinion ko yun. Alam mo yan ang sisira sa bayang Pilipinas, yung mga taong ganyan. Galit na galit ako sa taong walang loyalty. Matupad lang ang pangarap, kukuhanin ang pangarap sa maling paraan. Sabi dito ni DJ Duco, binihisan siya ng SMNI, kaya nga Kunwari ako ganon, hindi na para ipiting ko pa SMNI. Nang ganon, sitahin mo lang. Sabi mo, SMNI. Kunwari ako yun may nakikita ako mali sa SMNI. May message ko personal. Oy, Pastor Kibuloy, mali ang ginagawa mo. Ka Eric, mali ang ginagawa mo. Hindi ako sangayon dyan. Tapos tatahimik na ako. We know what you're doing, inaraw-araw mo. Ang tanong, kanino galing ang utos? Siya ng loyal. Ako, ito, mag-iingat po kayo Kay kaibigan, kay asawa, kay business partner, ingat ako dito. Kahit saan. Pag ang isang tao walang loyalty, kahit pasabihin mo loyal yan sa'yo, pag nagkagipitan, ilalaglag ka niyan. Ingat kayo dyan sa mga ganyan. Kaya pagka nakakita nyo yung kaibigan, tanong nyo, tingnan nyo yung sino yung dito? Tingnan nyo yung katabi nyo sa kaliwa o yung sa kanan. May loyalty ba itong katabi ko nito? Pag-aawayin pa yung mag-asawa. Hindi, tingnan ninyo. Yung kaibigan kong yun, may loyalty ba? Kasi kung yung taong yan, walang loyalty sa iba, kahit sabihin natin, loyal yan sa'yo, lahat ng tao dadaan sa gipitan. At alam natin ang isang tao paano magre-react. Pag hindi yan loyal at nagipit or may naharap na pangarap, laglagan time. Ang tawag ko dyan, time bomb. Sasabog at sasabog yan. Pag lumakas ang pressure, manlalaglag yan. Kaya ka lang hindi nilalaglag niya kasi walang pressure. Pero nasa ugali po yan, yung pagiging loyal. Paano, Coach Oli, kung mali naman talaga ginagawa? Pwede mo namang sabihan yung tao, di ba? Gaya ng sabi ko. Halimbawa na lang to. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa lang, may nakita kong hindi magandang ugali. Halimbawa lang ni Boss Dada TV. Hindi ko type tong ginagawa niya. Ano yung bibirahin ko rito araw-araw gaya ng ginagawa ni Mike Abe? O kausapin kong personal, Boss Dada, mali ata ito. Dapat ganun. Kung mahal mo ang tao, kakausapin mo ng personal. Pagsasabihan mo. Pag pinalagpas po yung maling ginagawa niya, ibig sabihin, hindi mo rin yun mahal. Bakit? Inahayaan mo lang siya malugmok sa kumunoy Pero sabi nga, kung ang isang tao ay kaibigan mo, sabihan mo in private. Pero pag may magandang ginawa, purihin mo in public. Kaya yung ginagawa ni sabi, para ito sa ang dami nang gumagamit niyan. Brad, tigil-tigilan nyo kami dyan. Itong ginagawa ko kasi kami ay para sa bayan. Utot mo. Mali yun. Araw-arawin mo SMNI. Hindi niya naman sinabing para sa bayan. Ewan ko. Siyempre, alam niya naman, ganyan ang palusot Pero hindi para sa bayan yun. Baka para sa bulsa, pwede.
O para sa boss mo. Kalokohan mo, araw-arawin. Ingat kayo sa ganyan, ha. Sabi ni Brown na Pinay, sumikat si Abe dahil sa SMNI. O, correct. O, tapos ngayon, ganyan. Ay, nako. Yan ang mga taong walang utang na loob. Naniniwala ako sa karma kung anong ginawa mo sa kapwa, yan din ang gagawin sa'yo. Correct. Naniniwala ako dyan, Winnie Guerson. Although hindi sa karma. Naniniwala ako doon sa nakasulat na whatever you sow, you will reap. Ano tinanim mo, yan ang aanihin mo. Kung judgmental ka sa isang tao, ikaw ay mahuhusgahan din. Kung paano ka maghusga sa ibang tao, mahuhusgahan ka rin ng ganun. Katulad niyan, yung loyalty. Halimbawa lang ha, wala kang loyalty. Tagal mo dun sa network na yun. Baka doon ka na nga nakabili ng Amerikana. Hindi, baka lang naman, baka lang. Baka lang. Hindi ko sinasabi. Baka sasabihin yan, baka sumagot. Hindi, mayaman ako dati pa. Hindi, okay lang. Dati na ako may Amerikana. Ang ibig ko lang sabihin, tagal mo dun sa network, ganyan yung asta mo. Wala kang loyalty. Baka mamaya, dumating ang paghuhusga sa'yo, kung anong tinanim mo, yun aanihin mo. Baka meron kang isang tao na ilaglag ka rin. Hindi ka maging loyal sa'yo. Alam mo, mas mabuti pa nga kami. Ang SMNI, binibira namin dati. Hindi ko itatago yan kasi malalaman nyo rin eh. Nasa live ko yan. Binibira namin ng SMNI. Kaming banateros especially. Lalo ako. Ha? Sabi ko kasi, mali itong pinagsasabi ng SMNI. Dahil sumuporta yan kay Marcos eh. Di ba? Kaya sabi ko ba, loko itong SMNI na to, masyadong sip-sip. Sip-sip kayo SMNI. Buti pa, yung mga bumibira sa SMNI dati, sila pa nagtatanggol ngayon. Hindi ko sila pinagtatanggol dahil sang-ayon ako sa lahat ng ginagawa nila. Pinagtatanggol ko kasi sila ngayon dahil yung ginagawa sa kanila walang due process. Totoo man o hindi, walang due process. Galit na galit ako sa tao na puro bintang, walang ebidensya, tapos hindi mo pa pagsasalitain. Ano ka, diktador? Thank you, Jing Corpus, ha? Ganun ang tingin ko sa tao na puro akusa, walang ebidensya. Kung ganun lang ang ating batayan, dapat nakakulong na si Bantag, nakakulong na si Tebes. Bakit? Hindi naman pala tayo sa ebidensya nakatingin eh. Puro lang tayo pag, meron akong ebidensya. O ano, salaysay, marites. Kaya ang pinagtatanggol ko sa SMNI ngayon, due process. Bigyan nyo ng due process ang SMNI. Dinggin nyo muna sila. Gusto nyong ikulong nyo. Gusto nyong sarahan, isaran nyo. Pakinggan nyo muna. And that is part of the law. Gemma Pasyente, lumaki kasi ulo ni Mike Abe. Kala niya siya ang boss. Oo nga eh. Alam mo, kadalasan, ako it's just a matter of time again. Nakikita ko pag ang tao lumalaki ang ulo. Orasan mo yan. 1 year, 5 years, 10 years, babagsak yan. Yaan ang downfall ng karamihan ng tao. Ano? Tambalos-los. Anong ibig sabihin ng tambalos-los? In your ambition, don't be tambalos-los. Yan ang sabi ni BP Sara. Anong ibig sabihin? Sa iyong ambisyon, gawin mo ng tama. At higit sa lahat, huwag lalaki ulo. Dapat yun, chine-check mo yung sarili mo. Lumalaki ba ulo ko? Lumalaki ba ulo ko? Dapat ganun ang tanong natin sa ating sarili. Tanungin mo yung sarili mo. At this is a daily, ito advice ko lang. This is a daily thing. Araw-araw po ito. Hindi yung, lumaki ba ulo ko ngayon? Tapos after 1 year, magtatanong, hindi. Tanungin mo sarili mo, lumalaki ba ulo ko ngayon? Kasi ano yan? Yung paglaki ng ulo, subtle yan. Di mo napapansin. Pumapasok yan. Kita mo nangyari kay Mike Abe. Ngayon, pag sinabihan mo siya, alam mo Mike Abe, ang laki ng ulo mo. Tatanggapin ba niya? I don't think so tatanggapin niya. Mag-i-excuse yan kung ano-ano.